Tumayo ang lahat para sa ating panalangin. Maaari bang pagdaan ang ating panalangin munting Saida? Yes, teacher. Are you ready to pray, classmates? Yes, we are. Child of God, My guardian here, to whom God's love commits me. Wherever he stay, be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Maraming salamat munting Saida. Manatili na ba kayo para sa ating pangpunaw o energizer? Familiar ba kayo sa sayaw na Peel Banana? Peel Banana? Oh, teacher! Okay, sabayan natin. 1, 2, 3, go! Peel banana, peel banana, chop banana, chop banana, shake banana, shake banana, drink banana, drink banana. Banana, no more banana. Banana, no more banana. Maraming salamat mga bata. Magandang hapon mga bata. Magandang hapon po, aming guro. Bago kayo umupo ay ayusin niyo muna ang mga upuan at bunutin ang mga basurang nakakala sa inyong kasama. Muli, magandang hapon mga bata. Ako nga po pala si Teacher Jan at kasama ko si na Teacher Rizalvi at Teacher Mary Jane. At kami ang inyong magiging guro sa hapon na ito. May lumiban ba sa klase mga bata? Wala po, teacher. Mabuti naman kung gano'n. Dahil ngayon ay hahatiin ko sa 3 pangkat ang klase. Ito ang unang pangkat. Kayo, dalawa, ito naman ang pangalawang pangkat, at ito naman ang sa pangatlong pangkat. Ngayon, may nakikita ba kayo sa pisara mga bata? Opo, teacher. Ano ang napapansin ninyo? Okay, munting Mariel. teacher, tatlong box po, teacher. Tama, 3 box or 3 kahon. At ito ang magre-representa ng bawat pangkat. Ito ang sa unang pangkat, ito naman ang sa pangalawang pangkat, at ito naman sa pangatlong pangkat. At sa inyong nakikita, may dala-dala si teacher na Posporo. posporo o Palito. palito. At ito ang magsisilbing puntos na pwede ninyong malipong. Ano nga ba ang mga dapat ninyong gawin para makakalipong kayo ng maraming palito? Yes, munting Saida. Teacher, sumagot sa iyong mga katanungan. Tama. Ano pa? Yes, munting Gwyneth. Huwag po maingay, teacher. Tama. Meron pa ba? Yes, munting Marian. Teacher, taas ang kamay kapag gustong sumagot po, teacher. Diba? Yun ang mga dapat ninyong gawin para makakalipong kayo ng maraming palito. Ano naman ang mangyayari sa pangkat ng pasaway at hindi sumusunod sa guro? Gusto kong tawagin si munting Paula. Teacher, mababawasan po yung puntos. Tumpak dahil dyan ay bigyan natin si munting Paula ng amazing club. Tayo. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 1, 2, 3, zing, 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 amazing. Sabi lang po. Okay, kapag ang grupo ay pasaway at hindi sumusunod sa guro ay mababawasan ang mga puntos. Bago tayo dumako sa ating talakayan, may nakakaalala pa sa inyo kung ano ang paksang pinalakay natin noong nakaraang pagkikita? Yes, munting Saida. Teacher, ang tinalakay natin nung nakaraang pagkikita ni Fred po sa pabula. Tumpak, pabula. Anong grupo ka, munting Saida? Group 2, teacher. Okay. Ano nga ba ang pabula? Yes, munting Gwyneth. Teacher, ang pabulat po, teacher, ay isang kwento po, teacher, na kung saan ang mga tauhan po sa kwento, teacher, ay ang mga hayop po, teacher, at may nakukuha po kayong aral doon. Eh, tumpak, munting Gwyneth. Pag sinabi nating pabula, ito ay ang mga tauhan o ang mga karakter sa isang kwento ay mga hayop. Ano naman ang mga bahagi ng mga ng pabula?
Ano ito ba? Teacher, ano mababasa niya sila pala, teacher? Huwag maingay. Babawasan mo ang pangkat. Ano nga yung sinabi ko kanina kapag ang pangkat ay kasaway? Tama, babawasan. Gusto mo ba magbabawasan ang iyong palitong munting banet? Hindi ko, teacher. Nagtanong naman ako, teacher. Okay, very good. Ngayon, atin naging bakit tumatawa yung iba dyan? Gusto niyo bang bawasan ko ang inyong palitong? Ay, teacher. Ay, si Pala, teacher. Nahimik na. Ngayon, bawas na natin ang inyong mga sagot. Sino nga yung unang natapos? Teacher, ako si Pala. Okay, ano ang salita na yung nabuo? Teacher, banghay po, teacher. Banghay, ito ay Isang bahagi po ng kwento, teacher. very good. Banghay, right? Correct. Para sa pangalawang pangkat, ano ang nabuo ninyo? Tauhan. Ito naman ay tama. Para sa pangalawang pangkat, ano ang nabuo ng larawan? Ito naman ay ibigyan natin ng ang bawat sarili ng amazing clap. Okay, tumayo ang lahat. 1, 2, 3, go! Very good. Now, ang lahat ng pangkat ay nakakuha ng tamang sagot ay bibigyan ko kayo ng dagdag ng mga palito. Yes. Para sa
ba ang kwentong napanood ninyo mga bata? Opo, teacher! Okay, kung gano'n ay susugatin ni teacher kung may naiintindihan na ba kayo sa kwentong inyong napanood. So para sa unang katanungan, sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Okay, Munting Mariel? Teacher, si Tupo at saka yung kapatid niya si Pilita. Okay, mahusay. So ang mga tauhan sa kwento ay si Lito at saka si Pilita. So sino naman ang bunsong kapatid ni Lito? Teacher, Okay, Munting Paula? Pilita, teacher. Okay, magaling. So, ang bunsong kapatid ni Lito ay si Pilita. So, para sa pangatlong katanungan, saan nangyari ang kwento? Okay, Munting Gwinnett? Teacher, sa kusina po, teacher. Okay, maaari. So, sino pwede makapagsabi kung saan nangyari ang kwento? Okay, Munting Saida? Dito po, teacher, sa bahay. Okay, tama. So, nangyari ang kwento sa bahay ni na Lito at Pilita. So, ngayon mga bata, ano kaya sa tingin ninyo ang magiging topiko natin sa araw na ito? Teacher. Okay, Munting Paula? Dora, teacher. Parabola, teacher. Okay, napakahusay. So, ang topiko natin sa araw na ito ay tungkol sa parabola. So, ngayon, basahin natin ang sabay-sabay. Parabola. Ito ay isang kwento na hango sa banal na aklat o Biblia. Ito ay ang katawagan sa mga kwento na hinamit ng ating Panginoon sa kanyang pangangaral. Ito ay nagmula sa salitang Griegong parabole, na ibig sabihin ay pagkukumpara. Okay, maraming salamat. So, ang parabola, ito ay isang kwento na hango sa banal na aklat o Biblia, na may layunin na magbigay ng magandang aral sa mga mambabasa. So, ito ay nagmula sa salitang Grego na parabole na ibig sabihin ay pagkukumpara. So, ang parabola, mga bata, ay naging instrumento din ng Panginoon upang maparating sa mga tao ang kanyang mga magagandang aral. So, naiintindihan ba mga bata? Opo, teacher. Okay, mahusay. So, ang parabola ay may apat na elemento. Ito ay ang tauhan, tagpuan, banghay, at ang aral o magandang kaisipan. Ngayon, basahin ang sabay-sabay. Tauhan. Sila ang gumaganap sa isang kwento na hinango sa banal na Biblia na maaaring makapagbigay ng magandang aral sa mambabasa. Okay, so pag sinabi natin tauhan, ito yung mga tao na gumaganap sa isang kwento. So sila ang nagbibigay kulay sa isang kwento. So mga batas, base sa video na inyong napanood kanina, sino-sino kaya ang mga tauhan sa kwento? Okay, Munting Paula? Si Lito po, teacher, at si Pilita. Okay, mahusay. So para sa pangalawa, basahin ang sabay-sabay. Tagpuan. Ito ay pinangyarihan ng isang kwento. Maaaring ito ay tumutukoy sa lugar na pinagtausan ng kwento, oras at panahon. So pag sinabi natin tagpuan, ito ay tumutukoy sa lugar, oras, or maging sa panahon. So sa base sa video na inyong nakita kanina, saan
nakikita nila teacher na nang dahil sa kanilang teacher and ito po sila ay nagbigay po sila ng ilaw teacher sa isang bahay po teacher na tuwag po sila teacher kasi nalaman na po nila na yun pala yung silbi nila teacher. Okay, si mahusay. So, tunay ngang nakinig si Mariel sa ating kwento. So, dahil dyan, inaanyayahan ko ang lahat na magsitayo at bigyan natin ng amazing clap si Mariel. So, 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 1, 2, 3, zing, 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 amazing! Okay, napakahusay. So, para sa panghuli, basahin. Aral o magandang isipan. Ito ang matutuhan ng isang tao matapos mabasa ang isang kwento. Okay, so pag sinabi natin aral, ito yung mga napaka-importanteng bagay na dapat natin matutunan. Kagaya na lang sa kwento ninyong napanood. So ano nga ulit ang aral na pwede natin makuha sa kwento ni Lito at Pilita? Okay, Munting Mariel? Ano po teacher, huwag ka pong matakot po teacher sa buhay kasi kasi po teacher, bawat tao po teacher ay may may tungkulin po teacher. Kaya huwag kang matakot, harapin po teacher. Okay, napakahusay ni Mariel. So mga bata, may naiintindihan ba kayo sa ating tinalakay sa araw na ito? Opo, teacher! Okay, napakahusay. So dahil dyan, ay ibibigay ko na ang pagkakataon kay Teacher Mercader upang ipagpatuloy ang diskusyon. Magandang hapon mga bata! Magandang hapon po, aming guro. Buhay pa ba ang diwa ng lahat? Opo, teacher! Ang malaman ko kung buhay pa nga talaga yung mga diwa ay mag-energy level check muna tayo. Energy level check, group 1. Check na check! Energy level check, group 2. Check na check! Magpapauli ba ang ikatlong pangkat? Group 3, energy level check. Check na check! Ayan, ngayon, batid kong buhay na nga ang iyong mga diwa. Kaya naman ay magkakaroon si teacher ng mga katanungan. Nakinig ba kayo sa inyong mga dugo kanina? Kina Teacher Rizal at Teacher John Benedict? Yes, teacher! Okay, mahusay kung ganon. Para malaman doon na nakinig talaga kayo ay mayroon akong mga katanungan. Para sa ating unang katanungan, ano nga ba ang parabola? Ano nga ba ang parabola? Munting Gwinnett? Teacher, ang parabola po teacher ay isang kwento po teacher na hangok po sa Biblia teacher. Okay, mahusay. Ang parabola ay isang kwento hango sa Biblia o banal na aklat. Pakibigyan ng punto sa si Munting Gwinnett. Para sa pangalawang katanungan naman, ay ano ang mga elemento ng parabola? Munting Saida? Teacher, ang mga elemento ng parabola ay tauhan, kagpuan, bangay, at aral o magandang kaisipan. Okay, mahusay. Munting Saida, pakibigyan ng punto. Sa ating ikatlong katanungan naman, ano kaya ang isang sino makakapigbigay ng halimbawa ng kwentong parabola? Ay, English ako may bawan, teacher. Sige lang, Munting Maria Paula. Ang teacher the parable of the Good Samaritan. Okay, very good. Pakibigyan ng puntos. Meron pa ba, Munting Gwinnett? The Ten Maidens po teacher. The Ten Maidens. Okay, mahusay. Pakibigyan din ng puntos. At dahil dyan, batid ko na nakinig talaga kayo sa inyong mga guro, kanina. Kaya naman, magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Ito para sa ikatlong pangkat. Sa ikalawang pangkat. Unang pangkat, ikalawang pangkat. Ano to, teacher? Ay! Huwag mo nang bubuksan at babasahin muna natin ang panuto. Sige, pakibasa ang unang pangkat. Itapat sa hanay A ang tamang sagot sa hanay B. Pinaintindihan ba ang Yes, panuto? teacher. Okay, paghintayin muna ang saglit. Pakibasa ng panuto, ikalawang pangkat. Isulat sa loob ng web organizer ang mga elemento ng parabola at ipaliwanag ang mga ito. Okay, naintindihan ba ang iyong panuto? Opo, teacher! Okay, mahusay. Teacher, wala ako Para sa ikatlong pangkat naman, pakibasa ng iyong panuto. Hanapin sa crossword puzzle
ang salitang may kinalaman sa parabola. Naintindihan ba ang iyong panuto? Opo, teacher. Okay, mahusay. At dahil dyan, ay maaari na kayong magsimula. Bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto para tapusin ang inyong aktibidad. Ano yun nun, Isaida? Doon mo na ipaliwanag mamaya, Isaida. NIC! NIC! Nice, 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 nice. Yes, Naomi, thank teacher. Alam ko sa teacher. Pero ano dito? Nung di Paula, andito ang ano? NIC! NIC! Nice, 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 nice. Pakidikit na ang inyong mga gawa sa pisaga. Ako, teacher. Tingnan ko lang sulat. Maklaro. Yan, tapos na ba ang lahat? Opo, teacher. Okay, mahusay. Sino ang unang natapos? Kami, teacher. Okay, ang unang natapos ay ang unang pangkat. Pakibigyan sila ng 3 puntos. Pakibigyan ng unang pangkat ng 3 puntos. 2 puntos naman para sa pangalawang pangkat at 1 puntos para sa unang pangkat. Ngayon naman ay pumili ng representante para mag-representa dito sa harapan. So, yung panuto po namin, teacher, ay itapat sa hanay A ang tamang sagot sa hanay B. So, number 1, uri na may kwento na may alala at ito ay kadalasan namin sa Biblia. So, yung sagot po namin, teacher, ay parabola, teacher. Number 2, kaya sila ang gumaganap sa kwento. Tauhan po yung sagot namin, teacher. Then number 3, ito ang pinangyarihan ng kwento. Tagpuan, teacher. Then ito ang pagsunod-sunod ng pangyayari na ganap sa kwento. Banghay po yung sagot namin, teacher. Then number 5, ito ang matutunan ng isang tao o mamabasa. Aral, teacher. Okay, mahusay, unang pangkat at dahil dyan kayo ay nakakuha ng 5 puntos. Para sa ikalawang pangkat naman, Teacher, para sa pangalawang pangkat, ang aming panuto, teacher, ay sulat sa loob ng web sa mga elemento ng parabola at ipaliwanag ang mga ito. Unang, teacher, elemento ay ang sauhan. Sila yung mga bumubuhay sa isang kwento, teacher. Pangalawa, teacher, ang tagpuan kung saan nangyayari ang isang kwento. Pangatlo, teacher, ang banghay, ang pagkasunod ng kwento. At ang aral, teacher, yung mga magatuling kaisipan na nakuha natin sa isang kwento. okay, mahusay at dahil dyan magkakaroon rin ng 5 puntos ang ikalawang pangkat. Ngayon naman ay para sa ikatlong pangkat. Magandang hapon muli, mga kaklase. Magandang hapon muli, ating guro. Ang nahanap po namin ng mga salita, teacher, ay parabola, banghay, araw, tauhan, at pagpuan po, teacher. Okay, mahusay. At dahil dyan ay meron ring 5 puntos ang ikatlong pangkat. Magsitayo ang lahat para bigyan natin ng palakpak ang ating mga sarili. So, alam niyo ba yung good job clap? Yes, teacher. Okay. Yon ang gagawin natin in 3, 2, 1, go! G-double-O-D-J-O-B, good job. Good job! G-double-O-D-J-O-B, good job! Good job! Okay, magsiupo ng lahat. At dahil dyan ay batid kong naintindihan niyo talaga ang ating itinalakay kanina ng ating mga guro.